Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng GMA News tungkol sa patutsadahan between Senator Marcoleta and Senator Ping Lacson. Okay, naglabas ng post si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga social media pages matapos ang ginawang Senate plenary session ngayong Lunes, September 29. So, kapon ito. Sa Senado, grabe, pasabog ni Senator Escudero. Pinangalanan niya na si Romualdez na utak sa flood control scam. Senator Marcoleta rin. Sabi niya, bakit kasi may natatakot? May mga senador natatakot kay Romualdez. Ako, hindi ako takot. So, nagsalita, Marcoleta, kine-question niya yung pamamaraan ng Blue Ribbon Committee hearing ngayon. Question niya yun. Kaya ito, nag-post si Senator Lacson. Sabi nito, walang pinatungkulan si Lacson sa naturang post. Pero sa sesyon, nagsalita si Senator Rodante Marcoleta at Buenel Tahan. Ang pagpapatakbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. So ito, ang post ni Senator Lacson. Patotsada. Wala siyang pinangalanan, kaya lang, as it can be opinion lang ito, para kay Senator Marcoleta. Okay. Post ni Senator Lacson. A wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Kaya wala, hindi na lang daw siya umimik. Pinabayaan na lang niya kasi sabi niya, nonsense. Walang katuturan. Walang laman yung mga pinagsasabi nyo. Okay? So, again, bahala na ang taong bayan. Court of public opinion. Ano ba sa tingin nyo mga kaibigan ang mas magandang takbo ng Blue Ribbon Committee hearing? Nung panahon ni Senate President Escudero with Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman? O itong panahon ni Soto, Senate President, and Lacson as Blue Ribbon Committee Chairman? So, depende kung anong pananaw ng taong bayan. Kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto ko ang direksyon panahon ni Senator Marcoleta as Chairman ng Blue Ribbon. Maganda na yung tinutumbok. Ngayon, opinion ko lang ito, parang may question mark. Bakit parang there is something? Hindi ko lang ma-explain. Kasi nga, ano lang ito, observation ko lang ito. Ang pinakamagandang nangyari dito sa Blue Ribbon Committee hearing, wala nang nag-umpisa hanggang ngayon, yung paglantad ni retired Master Sergeant Orly Gutesa. To me, that's the most explosive so far. Kaya lang may counter action kaagad. Yung question yung notary public na allegedly hindi pinirmahan ng abogada. So, para bang nalagay na sa alanganin yung credibility ni Master Sergeant Gutesa. So, marami ang na-misunderstood nila si Lacson na parang kasi sabi niya, isusumpuin na sila ng korte. Parang lumalabas na ano yan? Pinoproteksyonan pa ni Lacson yung naaakusahan. To me, hindi naman. Mas maganda pa nga kung gumalaw yung korte, yung Manila Regional Trial Court. Susumpuin na si Gutesa, yung abogada, Marcoleta, okay lang. Mas okay yun.
Kasi malalaman natin yung katotohanan eh. At ako, naniniwala ko na hindi pineke ni Master Sergeant Gutesa yung perma ba yun, o yung docket number, series number, license number, yung dry seal, hindi niya yun ginawa on his own. Ginawa talaga, opinion ko lang ito ha, ginawa talaga doon sa notarial office. Na most likely, hindi yung abogada ang nagpirma. Pinirmahan lang ng staff. Kasi yun ang nangyari. Kaya, kung mag-intervene ang korte na kung lalabas ang katotohanan, lalong tataas ang credibility ni Master Sergeant Gutesa. Plus, the fact, marami nang nagsabi na immaterial na yung signature ng notary public kasi nanumpa naman si Gutesa, ganun siya, yun na yun. So ito na lang, hintayin natin yung background investigation dito pa dito pa pinagdududahan itong si Senator Lacson, mga retired generals na may nagte-text sa akin, duda na ako. Duda na ako diyan kay Lacson. Mayroon ding isang retired general nagpo-post. Iba na yung post niya, PMER din ito. Iba ng post niya, medyo nagdududa na kay Senator Lacson. Ako naman, I'm still giving him the benefit of the doubt. Kasi okay pa naman yung yung imbestigahan ng background check, okay lang yun. Kasi wala namang itinatagong masama si Master Sergeant Gutesa. Importante lang, hintayin natin na may lalabas siyang kasamahan, yung kapwa niya Marines na nakadetail noon kay Saldico na mag-corroborate sa sinasabi niya. Ayan, may post din si Senator Lacson tungkol niyan. Kaya okay na ako kay Lacson. Na sabi niya, ang tutukan na namin ngayon is yung laman ng kanyang affidavit, yung laman, yung substance. Pag mag-corroborate ito ng other malakas na ebidensya. Wow. So, bahala na tayo mag-judge kung sino bang who is talking nonsense and with sense. Lacson or Marcoleta. But in the end, sa tingin ko lang, both of them, they want to know the truth. Sa tingin ko lang baka magkamali di okay lang. But silang dalawa may tiwala pa rin ako. Nagkaiba lang ng pananaw, nagkaiba lang ng pamamaraan. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon.